po natin ng ating KOTD mula po sa GSIS. Siya po ang Vice President sa NCR area at pag-usapan po natin ang calamity loans. Hi, hello and good morning, Mr. Rodrigo Manuel. Sir, good morning po, Migs and Maan. Magandang umaga po, Sir Migs, at ganun din kay Ma'am Maan at sa ating mga televiewers and listeners po. Opo. Alright. So sir, ito na po, no, calamity loans kasi araw-araw po natin, halos regular po natin pinag-uusapan ang mga kaliwat kanang lindol. At wala naman pong pipiliing lugar yan eh. Ngayon po ba sir, ano po bang tinututukan nyo ngayon, especially po sa NCR area? Ang sa NCR area po, may mga piling lugar po tayo na nandun pa rin yung pagbibigay natin ng serbisyo, itong emergency loan po, no? Nandyan po yung cities of Taguig, Parañaque, Muntinlupa, Caloocan, Malabon, Marikina, Las Piñas, Navotas, Valenzuela, Manila at Quezon City. Alam po ninyo, Sir Migs, Mamaan, simula po ng mga nagdaang lindol, agad pong nagbukas ng ang GSIS ng Emergency Loan Program sa Cebu at Davao bilang tulong pinansyal sa aming po mga miyembro at pensioners na naapektuhan po ng sakunang ito. At bukod po dito ay tuloy-tuloy din ang pagpapatupad ng emergency loan program para sa mga lugar na tinamaan pa ng ibang kalamidad gaya po nung nabanggit ko sa Metro Manila, at meron din po tayong mga lugar na meron pa tayong existing emergency loan sa Luzon, Visayas and Mindanao po. Pero sinong makaka-avail po nito? Oo, itong mga emergency loans, sir. Opo. Ang ating pong ang isang member po ay pwede pong mag-avail ng emergency loan kung siya po ay naninirahan o nagtatrabaho sa lugar na tinamaan po ng kalamidad. Dapat po siya ay nasa active service o hindi po siya naka-leave without pay. Dapat din po nakapag-remit na siya ng hindi bababa sa 6 na buwang premium contributions at the time na mag-apply siya ng loan. Dapat din po ay wala siyang due and demandable na loan accounts kung meron po siyang mga previous loans. At dapat din po wala siyang pending administrative or any legal case. At dapat din po hindi bababa ang kanyang monthly net take-home pay sa 5,000 pesos matapos po na maideduct yung magiging monthly payments po niya once na mag-avail po siya nitong loan. Opo. Yung mga pensioner yon, paano po, sir? Ang ating po naman mga pensioners and yung ating old age and disability pensioner po, gaya din po nung na dapat po naninirahan sila dun sa lugar na nasalanta ng kalamidad, at dapat din po ang kanilang monthly pension ay hindi bababa sa 25% matapos na ma-deduct po yung magiging buwan ng kaltas sa pagbabayad po ng emergency loan. Opo. Sir, pag i-define po natin ng emergency loan, ito lang po ba is kumbaga konektado lang sa sakuna, sa kalamidad? What if meron po mga health emergency, mga hindi po inaasa na biglaan talaga na makailangan ng funds, ng pera? Pagdating naman po sa actually tama po kayo, hindi lang po yung pagbibigay ng emergency loan ay hindi lang nakatuon sa kalamidad katulad ng lindol or mga bagyo, Opo. Maaari baha, maaari din po kapag nagkaroon ng mga drought, no? Or yung during pandemic po yung health concern ng pandemic, nagbigay din po tayo ng emergency loan. At bukod naman po dito sa mga loan accounts, pagdating po sa kung nagkasakit po ang ating member, meron din po tayo mga disability, sickness, income benefit na pwedeng bayaran po sa kanila under yung sa batas po natin na RA 8291, at ganoon din po dun sa yung mga sickness, disabilities na work-connected or work-related na pwede pong bayaran under PD 626 under the Employees Compensation Act. Opo. Paano naman kabilis ito? Kasi sinasabi nga natin, emergency nga eh. Baka naman matagal po. Di ba? Babalik-balikan mo pa ba? At gaano kabilis to? Baka yung, online na rin opo. sana, e-wallet. Opo. Pwede ba yun? Opo.
Ang crediting po ngayon ng emergency loan, and aside from the emergency loan, yung other loan accounts po ay ikini-credit na po ito dun sa e-card account ng ating mga members po, ano. At napakabilis po itong emergency loan. 1 to 2 banking days po nai-release po ng GSIS ang proceeds po nitong emergency loan. Opo. Sir, up to hanggang magkano po ang pwede po mahiram ng isang borrower? Okay. Kapag wala ang isang existing member or pensioner, kung wala po siyang existing na loan, na emergency loan, pwede po siyang makahiram in the amount of 20,000 pesos. Now, para naman po doon sa ating mga members and pensioners na may existing na emergency loan, pwede pa rin po silang mag-avail, pwede po up to a maximum of 40,000 pesos. So, ang mangyayari po dito, yung kanilang balanse dun sa previous emergency loan po nila ay i-deduct po ito, at yung magiging neto po, yun po yung makukuha po nilang proceeds na hindi po dapat lumagpas sa 20,000 pesos. O ito na, bayaran na. Yun na nga. Ng utang. Yan, dyan din ako papunta. Oo. Paano naman po ito? Madali rin ba magbayad? Di ba? Opo. Kasi minsan, ano ba yun? Kailangan ko pumunta ng opisina? I-deduct na lang din ba yun? Tsaka magkano? Oo. Di ba? Yung interest ko. Para hindi mabigat. Opo. Pwede ba kayong takasan? Naku, wag Pwede naman. bang Pwede bang lista na muna? Alis na lang Oo. muna. Baka naman friendly din ang kanilang Oo, ang yes. payment Kasi halimbawa, hindi naman pwedeng yung isang bagsakan, di ba? Correct. Pwede rin nga, baka maliit, ma-adjust ba yun? Hindi ko Opo. po kaya ng 3 years. Baka gawin yung pwedeng 5 years. Yung mga ganun, sir. Opo. Alam po ninyo, Sir Biggs, Ma'am Maan, napakababa po ng interest ng ating emergency loan. Ang interest po nito ay 6% kada taon, at ang payment term po naman, ito po ay babayaran sa loob ng 3 taon in monthly equal installments po, no? Sa ating mga active members, hindi naman po mahirap ang pagbabayad, sapagkat automatic po ito na i-deduct doon sa kanilang payslip, no? Sa kanilang, ayan po ay i-remit sa GSIS ng kanilang opisina after na ma-deduct po ito doon sa kanilang sweldo. At sa atin naman po mga pensioners, automatic din naman po itong na-i-deduct ng GSIS sa kanilang monthly pension po. Pero halimbawa lang, kasi 'di ba, hindi natin masabi nawala ng trabaho, no? 'Di ba? Oo. Pwedeng Oo. mangyari din kasi 'yun. Oo. May nangyari, hindi natin alam. Maraming mga factors at nawala ng trabaho, hindi na siya miyembro, pero may utang pa, sir. Paano 'yun? Kapag ang isang member po ay na-separate na, meron naman po mga benefits na pwedeng bayaran sa kanya ang GSIS. At dito po, dun sa benefits na yon ay inaawas po itong kanyang utang. Ngayon, So, walang sir, kawala. walang kawala. Opo. Sir, siguro po ngayon, kamusta ba yung behavior ngayon ng mga pensioners po natin na, kumbaga, ina-avail itong loan na to? Ito po ba mga Oo, panahon marami na nga to? ba? Marami po ba? Oo. O dumadami ba ngayong taon? Tama lang po, meron pong mga talaga nag-a-avail po nito, no? Pero hindi naman po ganoon yung talagang halos Marami. 70%, 80% ng pensioners ay nag-a-avail po nito. Opo, Hindi opo. naman po ganun kataas. Tama po ba, sir? 5.4 billion ang budget po? Opo. Para po, ang budget po dito para po sa inyong mga emergency loans? Tama po. Opo. Opo. So ngayon, sir, kumbaga, anong na-forecast po ninyo? More or less, mag-100 po ba ito? Or at the same time, baka at least, di ba, ma-reserva din para sa mga di natin din masabi. Kasi October, November, December, baka may mga bagyo pang dumating. Opo. Actually, ang pondo naman po ng GSIS ay napakatatag. Kaya kahit po, for example, yung pong budget na inilaan po natin sa ating mga loan programs, kung yan po ay sakaling kukulangin, ay madali naman po kaagad na makapag-replenish po dito ang GSIS. Opo. At hindi pa naman po tayo lumalagpas doon sa itinakda ng batas na paglalagay ng pondo sa ating loan portfolio. Itong gusto kong tanong.
ayoko mag-loan, ayoko umutang. Pero biktima po, halimbawa, biktima ng kalamidad. Meron ba bang tulong ang GSIS na binibigay sa mga miyembro, kumbaga? Kahit papaano. Pero hindi sa uutang. Kung ayaw niyo kayong bigyan, di wag. Hindi naman. Oo. Ngayon nga, ang tanong ko, meron ba tayong ganong tulong sa mga miyembro nga, kumbaga, naiipit sa mga, halimbawa, kalamidad, biktima ng kalamidad, tulad ng lindol, bagyo? Oho. Actually po, ang GSIS ay may mga social program naman po na kapag ka nagkaroon ng mga ganyan ay nagbibigay din po ito ng tulong. Of course, katulad po for example po, dun sa mga nasalanta na employees po, handa pong magbigay ng tulong po ang GSIS as part ng kanyang social obligation po. Opo. Pero yung regular po na na yung sa ating mga miyembro na pagka nagkaroon po ng ganyang sakuna, wala po kaming programa Opo. na pinagkakaloon po na gano'n. Kundi ito pong emergency loan program. Ito po sir, meron po tayong question mula po sa ating kapamilyang si Doc Chito Madamba mula po sa Los Baños, Laguna. Na Imbagabigat, good morning. Got my GSIS retirement voucher approved 2 days ago. How long before counter withdrawal sa kanyang pong bangko? Okay. Kung na-approve na po ang kanyang retirement, meron po siyang marireceive na notification from GSIS to submit yung kanyang meron pa po kasing another process para po mag-i-credit kami ng proceeds ng kanyang retirement. So, once na ma-approve ito, agad-agad po na ino-notify po ang ating member na mag-submit ng kanyang declaration of pendency and pendency of case. So, once na ma-receive po ito ng GSIS, agad-agad po na ipopost po namin para po ma-i-credit po sa kanyang account yung proceeds po ng kanyang retirement. Alright. Sir, panghuli na lang po, paano po maka-avail ng loan? Paano pong proseso? Online po ba ito? Pupunta po ba sila sa aktual na opisina para po mas mapadali para sa ating mga kapamilya, sir? Ito po, napakagandang tanong po niya. No? Lagi po itong pinapaalala ng aming President and General Manager, no? Ang aming PGM Vic Piloso, na para po sa kaligtasan at kaginhawaan ng ating mga members and pensioners, lalo na po ang ating mga pensioners, maaari po silang mag-apply using yung GSIS Touch mobile app. No? At the comfort of their home or kahit nasa opisina para sa mga nagtatrabaho, saan mang lugar sila nandoon, makakapag-avail po sila ng programang ito through using the GSIS app. At doon naman po sa mga members and pensioners na hindi po makakagamit nito, maaari po kasing mahina ang signal ng internet sa kanilang lugar o may mga lugar pa na hanggang sa ngayon ay walang kuryente, pwede po silang pumunta sa pinakamalapit na tanggapan ng GSIS, sa anumang tanggapan, alinmang tanggapan ng GSIS na pinakamalapit po sa kanilang lugar, pwede po sila pumunta doon at ma-assist, mabibigyan po namin sila ng assistance. Alright. So maraming salamat po muli sa inyong serbisyo mula po sa GSIS, Mr. Rodrigo Manuel. Siya po ang Vice President mula po sa NCR area. Sir, marami po salamat.